Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo at kung taga saan kayo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Tutal naman ay sila lang ang naroon. Magkatulong nilang nilinis ang mansyon. May mga pagkakataon na nanggigigil si Janila kay Dino dahil may katamaran ito. Lagi niyang naaabutang nakakatulog sa paglilinis. Tulad nung nilinis nila ang malaking silid, bigla itong nawala. Pagbukas niya sa malaking aparador ay naroon pala ito at natutulog. Nung nasa kusina naman sila at inaayos ang mga gamit doon, kinakausap niya ito pero paglingon niya ay nakapikit na pala ito at nakatulog na naman. Napabuntong hininga na lang siya. Para makakain ay kinuha ni Janila ang bagahe niya sa likod ng kotse. May mga baon na kasi talaga siyang pagkain na pangmatagalan dahil alam niya na problemahin niya ang mabibilhan sa ganoong klaseng lugar. Inihain niya iyon para pagsaluhan nila ni Dino. Ngunit hindi pala maalam kumain niyon ang binata dahil sanay itong puro hilaw na karne lang ang kinakain, kabilang na ang sa tao. Makakapagtiis pa naman daw ito pero pinilit siya ni Janila na subukang kumain ng tunay na pagkain ng tao. Kailangan daw nito iyong gawin kung nais nito na mamuhay bilang normal na tao. Natawa na lang ang dalaga sa nagkakandangiwing mukha ng binata sa pagtikim nito sa pagkain. Sa kailaliman ng gabi, naalimpungatan si Janila nang marinig ang mga kaluskos mula sa labas ng mansyon. Tila ba may mga yabag na papalapit. Dinigdin niya ang pag-alulungan ng mga aso na hindi niya alam kung saan nanggagaling. Bumangon siya. Nakita niyang nakasilip sa bintana sa itaas si Dino. Nilapitan niya ito. Sinenyasyan siya na huwag maingay. Pagsilip ni Janila sa bintana ay nakita niya ang mga nakakatakot na hitsura ng mga nilalang na yun na nakahanay sa harap ng mansyon. Anin Dino, iyon ang mga kalahi niya. Alam niyang pipilitin nila siya na bumalik sa lugar nila para pangunahan ang pakikidigma na ayaw niyang gawin. Natatakot daw siya. Wala siyang kakayahan na humawak ng espada o gamitin ang lakas niya para sa pakikipagtunggali. Isa pa, hindi lang iyon ang kinakatakutan niya. May mga aswang na may matataas na katungkulan sa kanilang lahi ang nagtatangka rin sa buhay niya para tuluyan na siyang mawala sa landas nila. At ang mga nakikita nilang nasa unahan, iyon mismo sila.
So ano, habang buhay ka na lang na magtatago rito sa mansyon at magiging duwag? Bago pa makasagot si Dino ay nagulat na lang sila sa pagsulpot ng mga aswang na dumaan sa mga sirang bintana ng mansyon. Ang duwag na prinsipe ng mga aswang ay agad nagtago sa likod ng malaking divider. Si Janila naman ay hindi na nakapagtago at walang mapagpipilian kundi harapin ang mga aswang na mabilis na umatake sa kanya. Mula sa pinagkukublihan ay namangha si Dino sa nakitang lakas at kakayahan ng dalaga sa pakikipagtunggali. Hinablot ni Janila ang buhok ng isang aswang at iwinasiwas iyon, habang ang isa pang aswang ay kinakarati niya sa liig. Ang isa pa na susugod ay pinatid niya at saka hinila ang kamay, sabay hagis nito sa dingding. Nagkatinginan ang iba pang aswang na aatake rin sana. Nagdalawang isip ang mga ito sa nakitang kakayahan ng dalaga. Mas pinili na lang nila ang tumakas. Kung saan sila dumaan papasok sa mansyon ay doon din sila lumabas. Nakatulala pa rin si Dino nang lapitan ni Janila. "Hoy, tapos na. Lumabas ka na dyan." Dahil ayaw pang lumabas ng binata ay hinila na ito ng dalaga at itinulak pa upo sa sopa. Kinabukasan, sa ayaw at sa gusto ni Dino ay pinilit siya ni Janila na matutuhan ang lahat ng nalalaman nito sa pakikipaglaban. Nag-iisang anak na babae si Janila, kaya tinuruan daw siya ng daddy niya nung nabubuhay pa ito ng mga pamamaraan sa pakikipaglaban. Nang sa gayon ay hindi siya mangamba kapag may panganib na dumating sa buhay niya gaya na nangyari kanina. Kung wala siyang alam, malamang ay nalapa na siya ng mga aswang na yun at si Dino ay walang magagawa kundi panoorin lang kung paano siya mukbagin ng mga kapwa nito aswang. Iyon din daw ba ang gustong mangyari ni Dino sa sarili? Kung gusto raw ng binata na makamit ang buhay na pinapangarap nito tulad sa isang normal na tao, dapat daw muna na maging malakas ang katawan nito at isipan upang malampasan ang mga kalaban na siyang hadlang sa pangarap nitong katahimikan. Sa huli ay nakumbinsi rin ni Janila si Dino. Ginamit nila ang nakadisplay na espada sa dingding ng mansyon para mag-practice. Tinuruan din ng dalaga ang binata ng tamang diskarte sa pakikipaglaban, hindi lang basta sugod ng sugod. Dapat ginagamitan din ng utak at tamang timing. Nahirapan ang duwag na aswang. Ilang beses na pakiramdam niya ay nabali ang buto niya sa pagtuturo ni Janila ng karate. Ilang beses din niyang nabitawan ang espada. Ngunit sa tuwing matatalo siya ng dalaga ay tila nadaragdagan naman ang pagnanais niya na makabawi rito ng panalo. Hindi naman kakakitaan ni Janila ng husay si Dino, kaya may mga pagkakataon na gusto na niya itong sukuan pero hindi niya ginawa. Sa pagbilog ng buwan, hindi mapakali si Dino. Ramdam niya ang
paparating na panganib. Si Janila sa mga sandaling iyon ay mahimbing nang natutulog dahil sa pagod sa pagtuturo kay Dino. Naghihilik pa nga ng malakas sa labas ng mansyon. Ang hiniral ng mga aswang na si Ordan ay lumapag sa madamong harapan ng mansyon. Sinabi nitong bilang na ang oras ni Prinsipe Dino. Tutal naman daw ay ayaw talaga nitong maging prinsipe at gampanan ng tungkulin. Kaya marapat lang na wakasan na ang buhay nito. Itinaas niya ang kaliwang kamay bilang hudyat ng kanilang paglusob. Nagising si Janila. Pupungas-pungas na lumabas ng silid para alamin kung ano ang narinig niyang ingay. Dahil wala pang wisyo, kaya naman hindi agad siya nakalaban nang atakihin siya ng dalawang aswang mula sa magkabilang panig. Bagamat nagawa pa ring makapanlaban ay nasugatan pa rin siya ng mga ito. Nakita iyon ni Dino nang mismong ang hiniral na ng aswang na ang susugod kay Janila dahil pakailamera raw ito. Hindi na napigilan ng prinsipe ang sarili niya. Ayaw niyang mapahamak ang dalaga sa kanya. Kaya naman inatake niya ang hiniral bago pa man lumapat ang pangil nito kay Janila. Ginamit niya ang lahat ng natutuhan niya, maging ang sariling lakas at kakayahan na natatago sa sarili ay inalabas na niya, maprotektahan lang ang dalaga. Si Janila naman ay tila natauhan na, kaya't ang mga galamay naman ni General na aswang ang isa-isa niyang pinatumba. Nang mapabagsak ni Prinsipe Dino si Ordan, ay kusa nang nag-atrasan ang mga natitira pang mga aswang. Matapos ang madugong labanan na iyon sa loob ng lumang mansyon, ang dalawa ay magkatabing naupo sa lapag at sumandal sa sopa. Kapwa hinihingal. Humingi ng tawad si Dino kay Janila sa nangyari. Umiling ang dalaga at tumingin sa portrait ng lola niya. Doon daw humingi ng tawad si Dino sa lola niyang nagmamay-ari ng mansyon na ginulo nila at higit sa lahat sa sarili nito dahil naging duwag ito sa mahabang panahon na hindi katangian ng isang prinsipe. Dahil sa pagiging duwag nito ay maraming pagkakataon ang nasayang na sana ay naging masaya ito sa buhay. Matapos sabihin iyon ay niyakap ni Janila ang binata at sinabing pinasasalamatan niya ito sa maaksyon na bakasyong ipaparanas nito sa kanya. Pansamantala niyang nakalimutan ang problemang tinakasan niya sa Manila. Tinanong ni Dino kung anong problema ba ang tinakasan ng dalaga. Malungkot na ipinagtapat ni Janila na bukod sa mga problema sa work ay broken-hearted din siya. Dahil ipinagpalit siya ng nobyo sa mas maganda at mas mayamang babae. Kaya gusto na lang niyang maglaho. Hinawakan ni Dino ang kamay ng dalaga at nakiusap na kung maaari ay huwag na muna itong bumalik sa Maynila dahil gusto pa niya itong makasama roon. Natuwa naman si Janila sa sinabi ng binata. Huwag daw itong mag-alala at wala pa naman siyang balak bumalik sa Maynila. Kahit ilang grupo pa ng aswang ang sumalakay sa kanila, sa mansyon ay mananatili pa rin siya roon. Sa tulong pa rin ni Janila ay bumalik si Prinsipe Dino sa lugar ng mga aswang
upang tuparin ang kanyang tungkulin bilang kanilang prinsipe. Pinangunahan niya ang pakikipagtunggali laban sa ibang lahi ng mga aswang at napagpatagumpayan nila iyon. Ngunit matapos ang misyon ay bumalik sila ni Janila sa mansyon at doon ay masayang namuhay bilang magkasintahan. Kalaunan ay isinama ni Janila si Dino sa Maynila at ipinakilala sa kanyang ina, at sa huli ay muli silang bumalik sa mansyon upang doon bumuo ng sarili nilang pamilya. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.